or detached. Townhouse. All units are fully finished upon turnover. House and lot package starts at 700,000 pesos. Housing loan can be made through banks and our leading partner, Pag-ibig Fund, with monthly amortization as low as 4,500 pesos or just 145 pesos a day. HLURB licensed to sell 21191. Owner and developer, Consoville Realty Development Corporation. Enjoy these amenities. And with a flood-free strategic location with close proximity to almost everything, it is surely a home for ideal family living. Enjoy life to the fullest at Monte de Oro, Monte de Oro. Enjoy life to the fullest at Monte de Oro, Monte de Oro. A beautiful place, ideal for the whole family, for the family. Where the ambience is inspiring and the people are loving. A wonderful place for our kids to enjoy. A home for our satisfaction. Come home, let's enjoy life worth living at Monte de Oro. Come home to Monte de Oro Homes at Sapul, Calapan City. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, sa pakikipagtulungan ng Office of the Provincial Assistant on the Peace Process o OPAPP ng lalawigan ng Occidental Mindoro, sa pamumuno ni Honorable Josephine Ramirez Sato, kasama ang 203rd Infantry Brigade at 80th Infantry Battalion sa pamumuno ni Colonel Carlos Kita at Lieutenant Colonel Rogelio Percol. Ang gobyerno ay muling nagbigay tulong na pinansyal at pangkabuhayan para sa mga dating miyembro ng NPA na nagbalik loob sa ating pamahalaan na ginanap sa Sikatuna Beach Hotel, San Jose, Occidental Mindoro. Ang pamahalaan ng Occidental Mindoro, ang kasundaluhan at ang ating kapulisan ay nananawagan sa ating mga kababayan, hindi lamang dito sa Occidental Mindoro kundi pati na rin sa buong isla ng Mindoro, na makipagtulungan sa ating pamahalaan upang hikayatin ang mga rebeldeng naliligaw ng landas na magbalik lipunan na. Ang 203rd Brigade, ang PNP, lokal na pamahalaan at iba pang mga sektor sa isla ng Mindoro ay handang makipagtulungan sa lahat ng mga Mindoreños para matigil ang karahasan at makamit ang kapayapaan at kaunlaran. Samantala muling pinaalala ng ating pamahalaan ang programa na inilusad ng ating gobyerno na tinatawag na CIP o Social Integration Program upang matulungan ang mga susukong miyembro ng NPA para mamuhay ng mapayapa at tahimik. Makipag-ugnayan po sa pinakamalapit na kampo ng militar, pulis o lokal na pamahalaan. Ang mga benepisyo ng SIP ay ang mga sumusunod: amnestia para magbagong buhay, 20,000 pesos tulong na pinansyal, 50,000 pesos suportang pangkabuhayan, 50,000 na ipamamahagi para sa baril na isusuko, 10,000 sa tutulong sa pagsuko. Susunod, Batino Chairman Espiritu humiling na gawing taga-Batino ang lahat ng empleyado ng dump site. Tampok ang balitang yan sa pagbabalik ng TVNet Newsline. Have you been looking for the perfect piece of furniture for your home? Come, visit us at Homemark, the biggest furniture store in the South. From varieties of beds, sofas, dining tables, cabinets, occasional cabinets, and many, many more. At Homemark, we know the value of furniture, that's why we give the best quality at the lowest price. So why wait? Come and visit us at JB Rizal Street, Barangay Camille Mill. Homemark is truly the mark of your modern home. Magkabahay sa pamahay, Barsanaga Nauhan, a housing community for Pag-ibig Fund members and private employees. Offers townhouse and duplex units, lot area 62 square meters,
floor area 36 square meters. At 375,000 price package, only 2,100 monthly through Pag-ibig. Wide landscaped entrance, guardhouse, perimeter fence, parks and playground, big water tank, cemented roads, electric supply with concrete posts, with nearby commercial area. Model units available at the site for viewing. Pamahay Project Owner, Westchester Realty Corporation. Marketing Manager, RGV Real Estate Center Incorporated. Call 288-2173 or log on to www.rgvcenter.com. Magkabahay sa pamahay, Barsenaga Nauhan. Isang kahilingan ang binitawan ni Barangay Batino Chairman Armando Espiritu sa city government na ang lahat daw sana ng empleyado ng Calapan City Dump Site ay magmula sa kanyang nasasakupan. Matatandang mula ng formal na buksan ng imbakan ng basura, mahigit 6 na taon na ang nakakalipas, ay nagsimula na rin ang city government na maglagay ng empleyado para sa maintenance at pagpapatakbo ng nasabing dump site. Ayon pa sa chairman, ilan sa mga nagtatrabaho sa tambakan ay nagmula sa mga katabing barangay, ngunit mas maganda sana kung 100% ay mula mismo sa Barangay Batino dahil dito naman nakalagay ang humigit kumulang 8 ektaryang imbakan. Sa ngayon kasi sinasabing 60% lamang daw na trabahador ng dump site ang nagmula mismo sa barangay ng Batino. Anya ang kahilingang ito ay sa pagnanais niyang makatulong sa kanyang nasasakupan at makapagbigay trabaho lalo na sa mga residente na nakatira malapit sa dump site na sila naman umano ang higit na apektado ng imbakan ng basura. Kung ito ay mapagbibigyan, maaaring makapagtrabaho ang ilang residente ng Barangay Batino bilang driver ng truck, tagawalis at iba pang trabaho sa basurahan. Hindi dapat yung biyaya ay taga rito na. Ang maging kot, yun ang aming agreement niya nung una. Bago kami pumayag, kung yamang nila magiging basurahan ng aming barangay, yung pakikinabangin naman dapat sa barangay na mapupunta. Bukod dito, mahaalalang nanawagan na rin ang chairman para sa dagdag pasahod ng mga trabahador ng dump site na empleyado ng city government. Samantala, happy birthday to Ian Samson, likewise to Jerwin Javier. At yan po ang kabuuan ng mga balitang nakala para sa araw na ito. Para po sa inyong comments o suggestions, mga balita at impormasyon na nais ninyong iparating sa aming programa, tumawag po lamang sa TVNet hotline sa numero 043-288-4240. Ito po ang TVNet Newsline, katotohanan at serbisyo hatid sa mga Mendoreño. Ako po si Shelo Barrios Asidilio na nag-iwan sa inyo ng isang mapayapa at magandang gabi. Marami pong salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay.